Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines. Ang DWDD, himpilan ng Kawal ng Bayan, ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 30 minuto makalipas ang ganap na alas 6 ng gabi. Armed Forces Radio, ang himpilan ng Kawal ng Bayan. DWDD. Okay, balik na po tayo sa ating second half, no, ng ating po namang show, Sharing the Nights Together. And very special po naman yung ating program ngayon kasi usually yung ating mga callers, no, parang tahimik yata sila ngayon. Wala ba tumatawag? Pag kami tumawag na gusto magtanong about Sir Optimist, di ba, lalo na yung mga nandiyan dyan sa Malabon kasi marami tayong caller dyan. Welcome mo lang ha, para at least makausap nila si Ma'am Jeannie. Yan, si Puring How. Yan, nandiyan sa Malabon. Yung si Dolores, no, na yung may-ari ng Dolores kanina, yan, baka meron silang gustong itanong kay Ma'am Gini, although na nasa Malabon tayo. Line 3, ayan, ha, ano kaya ito? Hello? Hello! Yes, Mang Nick! Ay, naku, napag-usapan lang mobile, lumakas ang ulan. Bakit? Lakas ang ulan dito. Para anong ibig mong ipakahulugan nun? Saka medyo makulog. But anyway, regarding sa kababay, alam mo ang problema, Lay, saka yung bisita niya si Miss Jane? Si Ma'am Jenny Sandoval. Siya yung asawa ni Congressman Ricky Sandoval sa Malabon. Ang problema lang sa Malabon talagang bahain. Yun ang talagang mahirap na solusyon kasi mababa. But anyway, regarding sa mga tinatalakay niya, no? Kasi yung sinabi niya, yung mga kababaihan hindi na pwede. Kasi meron tayong batas ngayon, ang tawag ng BAUSI, Violence Against Women and Children. Hindi na pwedeng sakta lang babae, pati bata. Kasi you're covered by the rule. Kaya yung mga kalalakihan, nananakit ng mga kababaihan, pag kayo dinimanda, makukulong kayo. Kaya mahalin nyo ang kababaihan. At may tatanong ko, Lay, sa bisita mo, no? Sige. May tatanong ko, bakit merong babae na wala pa rin boyfriend? Ano kaya? Hindi kaya sa ugali kaya? O sa pananamit? O sa yung ano niya, yung the way na makitungoy sa kapwa niya? Those three questions baka pwede sagutin ng inyong bisita. Kasi alam mo, magluluto pa ako. Makikinig na lang ako para at least mabigyan tayo ng lina sa tatlo kong katanungan. Maraming salamat, Lay, at makikinig ako. Ayan, sige Ma'am Jenny, no? Parang medyo hindi tama sa ano, no? Yung pero okay yun. Okay lang. Ano yung first question niya? Yung bakit, ano ba yun? Yan, nawala si Ma'am. yung bakit walang boyfriend? Bakit hindi nagkakaroon daw ng boyfriend ng ibang kababaihan? Naku, Mang Nick, kala ko noong una tatanong nyo, bakit nananakit ng lalaki ang ibang babae? Wala pang batas against that yata eh. Oh. But anyway, siguro choice na rin nila yan, Mang Nick, para naman tayong love advice, no? Oo, love advice na to eh. Ang tao naman, may kanya-kanyang desisyon naman yan. Kung gusto niya magka-boyfriend, magkakaroon siya. Kung ayaw naman niya, hindi siya magkakaroon, napapagkasunduan naman yan, ano? Mang Nick, ano bang niluluto niyo? Mukhang masarap ba yan? Oo, magaling yan. Barangay secretary yan, si Mang Nick. Oo, regular caller natin. Okay. Tapos, isa pa sa, parang narinig ko sa question niya, yung, di ba, yung batas nga tungkol doon sa pananakit sa kababaihan. Ang Sir Optimist, ano yung ating magagawa para doon? Parang support. Yeah, tama yung may batas nga na RA dun sa violence against women and children. Kaya nga meron tayong PNP Women's Desk na sinusuportahan ng Sir Optimist. Pagka merong nangyayaring ganun, normally kasi nilalapit sa barangay, di ba? May mediation pa, ganyan. Sumusuporta tayo dun sa umpisa dun sa mediation, and then kung talagang hindi na maagapan, magiging police matter na yon. Pagkatapos, kung talagang umabot dun sa punto na talagang dahil nga sa batas nga yun at pwede sila makulong, tumutulong tayo na sa legal aid para magkaroon ng yung mga kababaihan.
katulong dun sa paghahabla at sa pagpaproteksyon ng kanilang karapatan. Maiba ako, no? Kasi ngayon, by this coming October kasi, magpapile ng registro ng mga kandidato, no? Ang Soroptimist ba, hindi ba kayo nagkaroon ng thinking na, eto, para maging kinatawan, parang party list, para maging kinatawan ng kababaihan na makikipaglaban sa Congress para sa welfare ng mga kababaihan natin? Di ba nagkaroon ng thinking na gano'n na magkaroon ng party list or sumali as party list ang Soroptimist? Actually, wala pa namang malawakang discussion about that. Pero meron kaming isang Soroptimist ngayon na representative na ng ABS. Ay, okay. Oo. Yeah. Doon sa ABS. Oo. So, representative lang siya. Hindi yung usually party list representative siya. Pero wala namang malawakang discussion about Soroptimist na maging party list. Oo. So, ibig sabihin, parang talagang NGO lang talaga siya. NGO lang at ayaw naman naming mamulitika. Oo, maganda yun, ano? Kasi pagka... Kasi kasamahan to ng mga volunteer na mga women eh. Kaya may iba-ibang profession, may mga nanay din. At may mga doktor, manager, may mga kanya-kanyang negosyo, yung iba. Kaya at first iniisip nila elitist to, pero hindi naman. So, ano lang to, yung gusto lang namin talaga makatulong sa iba't ibang mga kababaihan. Yung member nyo ba, diyan sa Malabon, dapat taga Malabon siya? Not necessarily. Pero, mas maganda sana, pero not necessarily. Kasi, maano na rin malawak na rin yung na-reach ng mga organization ng Soroptimist. Halos lahat na ng lugar meron ng clubs. So, like, itong year lang na to, kaka-charter lang namin sa Cebu, itong nakaraan naman sa Palawan, at sa Tagaytay. So, marami na siya pati sa Mindanao. Wow. Yung incoming governor-elect nga namin ay Abubakar, galing Mindanao. So, from Apari to Holo, marami na kaming iba-ibang clubs. Maganda, no? Kasi ngayon kasi usually pag sinabing clubs, ang sisingit agad sa isipan agad natin nandiyan yung mga Rotarians, di ba? Nandiyan yung Lions, at saka yung isa pa, yung yung Knight of Columbus, yan. Yung mga ganyan, yung KOBC, di ba? At least ngayon, maganda kasi parang nagiging active na, no? Naririnig na yung Soroptimist International. Sa Nabotas, meron din, di ba? Yes, meron din sa Nabotas. So, iba rin yung sa Nabotas. Yeah, kami rin nag-charter ulit yung sa Nabotas, Malabon din. Meron din sa Caloocan, Valenzuela. Ang composition kasi ng Metro Manila Northwest is Founder Manila Tourist Belt, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Sampaloc, Tagaytay, Palawan, tsaka Founder Cebu. So, yung ibang districts, may iba-iba rin silang mga clubs. So, marami na siya. Maganda yun, lalo kapag ibig sabihin natin magkaroon yan sa mga near provinces. Di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, meron na siya. Iba't ibang lugar. Oo, maganda, no? Ngayon, ikaw, di ba, syempre, nakilala kita, no? Bali, nakilala ko, si Ma'am Jenny Sandoval, nakilala ko yan nung, siguro, a year ago pa, no? Matagal na rin. Years, years, di ba? Baka lang maano yung ating age. Halata. Ayan. Oo. Matagal lang magkasangga. Oo. Ibig ko sabihin, Mama, no? Bilang isang masasabi natin may bahay, although na kilala naman talaga tang very active ka talaga, no? Hindi ba ikaw nahihirapan na halimbawa mula umaga, di ba? Mula umaga halos hanggang gabi, nandoon ka sa pagsiserve ng iyong mga kabaro. Ngayon, mga kabaro, dati community. Ngayon, although na kasali na rin yun, di ba? Pero hindi ka ba nakakaramdam minsan ng pagod or doon sa mga ginagawa ng mga activities? May na tinatawag na may time management ka. At the same time kasi, di ba, yun nga sinasabi ko na nag-volunteer tayo kasi we are so blessed. We want to pay it forward. Gusto natin ma-share yung blessings natin sa
mga kasamahan natin, hindi lang naman sa kababaihan pati sa mga ibang miyembro ng community. So, nakakatuwa naman at nakakatulong tayo. Hindi mo naman mararamdaman ang pagod kung ang pagtulong naman ay bukal sa iyong loob. Sabi nga kayo ni Mang Nick, yung area ng Malabon talagang bahain. Ngayon, pag nagkakaroon kayo ng mga assistance, mga medical mission, mga kung ano-ano mga activities, so okay ba doon sa grupo na minsan ay lumulusong sila doon sa baha, sa mga maputik na area? Siyempre, kung anong pangangailangan ng community, kung gusto mo mag-serve, di ba? Oo. Wala namang problema yon. Yun nga ang ginawa ko nung last, ulanan. Paano mo naman maabutan yung tao kung bago ka makarating doon, kailangan mo naman lumusong. So, kung ano yung pangangailangan ng community, yun naman ang nararapat mong gawin. Merong area dyan sa Malabon na yung talagang totally hindi na nawala yung baha. Parang naging tubig na yung lugar nila. Nung anong year ba yun na nagpunta kami doon? Mula doon hanggang ngayon, yung may chapel, anong barangay ba yun? Tanda mo yun, Lex? Ha? Yun, yung Artex sa na yun. Pangulo. Yun, yung Artex na yun na ngayon, tubigan na talaga, hindi na talaga bumaba yung kanyang, yung tubig doon. Nakakapagbigay ba kayo ng mga assistance doon sa mga kababaihan doon? Oo, nakakarating naman kami doon. Sakay ka ng bangka bago mo marating yung mga bahay-bahay? Kaya nga Kasi talaga pagka ganitong panahon na ng bahaan napakalalim talaga dyan sa Malabon. At maraming kasing cause yan bakit nagkakabahaan ng ganyan. At marami rin namang dapat ikonsulta para maayos yung problema na yan. Catch basin kasi yung Kamanava So, hindi lang naman yung lugar namin apektado. Marami rin namang ibang lugar. At ang pinanggagalingan din naman nung pagbuhos ng baha ay marami ring area. So, kailangan kumonsulta din sa iba't ibang mga lugar kung ano dapat natin gawin. Oo, okay. So, ngayon, masasabi natin, mapalad yung mga taga nandiyan sa Malabon kasi nandiyan kayo, no? At from time to time ay parang kayo yung mga active ngayon, no? Bukod dun sa ilang mga concern offices ng ating pamahalaan, nandiyan, no? Mapalad dahil nandiyan ang Sir Optimist International of Malabon, no? Ano pa yung ibang mga announcement natin halimbawa sa kanila na pwede natin silang ma-invite or ano? This year po, nagsasearch kami ulit ng WOA, yung Women of Opportunity Awards. Kasi nakaraang last year, nanalo yung aming nominee na taga Tonsuya, si Bernice Johanna Gamba. Nagkaroon siya ng $3,000 at ditong kaming napasukan ay maglo-law school daw siya. Wow. So, siya lang yung breadwinner sa kanila para magkaroon ng mga baon sa school. Nagbebenta siya ng kung anong kakanin, for kung ano. At napakasipag din ng batang yan dahil tumutulong siya, writer siya sa likhaan. Women's group to So, nung isang beses naman, may nanalo taga Maysilo, $3,000 din si Sherilyn Francisco. Apat sila magkakapatid, 3 doon ay disabled at nilisan siya nung kanyang tatay. So, ang kanyang inaaruga ay yung nanay at 3 kapatid na hindi nakakaalis ang bahay. So, pero sa pagtatrabaho, ay sagay siya ng chance para mag-aral din. So, naghahanap din kami nung candidate for the VRA, yung volunteer na teenager. At siya yun sa Unsung Hero na nag-volunteer din para sa mga kababaihan. Gusto rin namin iparating sa ating mga kasamaan sa Malabon na kami po ay willing tumulong sa pagla-livelihood, sa mga medical mission, sa mga legal assistance, sa mga PNP Women's Desk. Lahat po ng mga programa namin ay open po sa lahat. At pwede po kaming lapitan o makakarating din kami sa inyong barangay. Ang Sir Optimist International of Malabon ay walang sawang maglilingkod po sa mga tiga Malabon. Hindi lang po sa mga kababaihan, kundi pati na rin sa mga kasama niyo sa inyong mga mahal niyo sa buhay. Mahal sa buhay. Oo naman. Oo, di ba? Diba? Kaya, kung ano pa po ang pwede namin maitulong,
open din naman po kami sa mga suggestions dahil syempre bawat barangay, bawat community ay iba-iba ang suliranin. Meron lang kami mga general programs pero pwede pa po nating palawakin at palawigin ito. Ayan, napakaganda. So, marami sa ating mga kababayan dyan, yung mga interesado, willing, open pa rin ba sa membership, halimbawa, na mga nanggagaling niya sa Malabon? Open sa membership. We welcome mga kababaihan na gustong tumulong sa kapwa nilang mga kababaihan din na pwede silang maging members. At 39 members. 39 ngayon at present ang members, but we welcome additional members. Wow, oo. So marami pa diyan yung mga nandiyan sa Malabon, At least very active ngayon ang sa Optimist International of Malabon. Nung mga nakaraan nagko-cover ako doon, parang hindi ako masyadong naririnig. Buti na lang nandiyan ka, Ma'am Jenny, At ngayon ay talaga nakikita natin na kumikilos talaga ngayon, Sabi nga kasi kapag ang leader ay active, syempre lahat ng mga member talagang mapipilitan din na maging active para sa mga projects, sa mga programs na ipinagkakaloob po para sa ating mga kababayan. Ngayon merong hindi pa rin natin napag-usapan yung merong mga single parent, single mother, ano ang nagagawa natin para sa kanila? Yun na nga yun yung mga single parents, yun, di ba yung Women's Opportunity Award, pwede namin silang gawing nominee para makatulong dun sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Tsaka yun nga, yung mga livelihood. Yun ang... Kung ano pang mga ibang mga pwede nating advocacies for them. Malaking bagay, lalo na kung gusto pa mag-aral at breadwinner sila, pwede silang gawing nominee at mai-elevate natin sa federation level. Ayun, oo. Yung pagdating sa scholarship, paano ang ginagawa naman ng Sir Optimist doon? Ni-refer din ba? Ni-refer or... Through dun sa mga dun sa mga basic programs na scholarship kasi lumalabas yung sa VRA tsaka sa WOA. So, nagsa-search kami pagkatapos nagiging nominee sila. Pinaplano pa lang naman namin yung mga general scholarships kung paano Oo, napakaganda niyan, talagang maaasahan. Ngayon, eto, malapit na naman ang December at mag-uulan na naman. Naka-ready na naman ba tayo? Meron ba tayong mga ilang pa mga programs or halimbawa yung mga relief operation na gagawin para sa this coming December para sa sa mga kababaihan natin? Sa December, may mga plano kami, mga gift giving tsaka mga ibang activities, pero inaayos pa namin yung programa. So, sana naman, dahil Pasko, wag na naman sana magbahaan tsaka mag-ulanan, di ba? Pero yun yung naman, para naman masaya ang Pasko. Oo. Na-discuss naman din po kanina yung mga ibang mga programs. But we are open to suggestions kung paano tayo makakatulong sa community. Pwede nyong makita kami sa Facebook. Ayan. At meron kaming Sir Optimist Malabon blogspot.com para makontak nyo kami kung paano kami makakatulong sa inyo at makikita nyo rin doon ang ibang mga activities namin. We welcome suggestions at ang pagtutulungan ay napakaganda sa community para magkaroon tayo ng awareness tsaka pagkakaunawaan kung ano pa ang importanteng maitulong natin. Oo, ayan, sige. Ang Sir Optimist International of Malabon ay very active ngayon, Ngayon sa lahat ng mga interested o kaya sa lahat ng gustong kumuha ng updates ng mga activities ng Sir Optimist, meron ba tayong mga masasabi natin ng mga accounts sa Facebook, halimbawa? Or kaya sa Twitter or sa anong mga account meron ba ang Sir Optimist International of Malabon? Paki-search lang po yung Sir Optimist Malabon Facebook. Sa Facebook, ayan. Yeah, tsaka yung Sir Optimist Malabon blogspot.com. So, nandoon lahat, ng mga activities? Yes, nandoon lahat ng mga activities at kung kailangan nyo ng tulong, pwede po kayong makipag-ugnayan dun sa Facebook. Oo, diyan kasi sa Malabon, napakaraming account. Marami akong nakita diyan. Marami akong nakita mga account ng mga groups and clubs, Ang daming naka-add sa akin sa Facebook ng mga
mga account yan sa Facebook. So, madali nilang hahanapin. Ulitin natin. High-tech na kasi ngayon talaga. Oo, eh. no? Oo nga, may mga Twitter pa. Oo, may lahat nandiyan dyan. Kaya lahat na sa social networking. Kaya, kumbaga, tama rin yun, nagne-network tayo sa iba't ibang mga tao, iba't ibang barangay, iba't ibang community. Oh, sipin mo nga ako kung hindi ko pa nakita sa Facebook na yung nagkakaroon kayo ng medical vision at saka yung paggawa nga nung daing, 'di ba? Saka nung tinapa, boneless, deboning, saka smoking. Oo, nakita ko 'yun kasi naka-upload yung picture doon. Sabi ko, si Ma'am Jenny ay very active pala. Siya pala yung presidente ngayon ng Sorority Miss International of Malabon, di ba? Kaya sabi ko kay Alex, yung aking friend, sige, ma-invite natin dito para naman ma-share din, di ba? Lahat ng mga ginagawa ng Sorority Miss. Sabi nga dapat minsan, nakakatulong tayo, siyempre, sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kababaihan ngayon, napakapalad kasi minsan yung ibang mga grupo ng mga kababaihan politika, di ba? Politika lang. Pero ito, nakikita naman natin ang Sorority ay talagang sisterly, no? Yung kanilang pagtulong ay talagang kapatiran, no? Walang halong politika, no? Yan ang kaganda. Nag-start kasi itong NGO na to 1966 pa ang Malabon. Na-charter 1990. So, matagal na siya. 22 years na kami in existence. At marami na po naging mga past presidents. Never naging issue sa amin ng politika. So, ang pagtulong lang po talaga ang aming aim. Oo, yan. Yan ang kagandahan kasi hindi sinasabi minsan na yung ibang mga tumutulong ay dahil doon sa politika. At least ang Sorority Miss International of Malabon, wala talagang record yan. At kahit basta sa optimist walang record. Minsan may mga kaibigan din ako nasa part ng Quezon City, no? Nakilala ko rin yung ilang mga nandiyan na member ng Sorority Miss. Talagang hanggat maaari nga ayaw nila ipapaalam yung kanilang mga ginagawa, no, yung kanilang mga activities. Well, anyway, isang magandang pagkakataon yan para sa ating mga kababaihan diyan sa Malabon. Tumutulong din kami sa health tungkol sa cervical cancer awareness. Oo, isa pa yun. Sa mga breast cancer awareness. So, kung ano talaga ang the best for women. Oo. Ganda nun, para talaga sa ikaayos ng ating mga kababaihan. Well, anyway, ang bilis ng oras, marami pa dapat kami iba pang mga pag-uusapan ni Ma'am Jenny, di ba? Tungkol pa rin sa ilang mga gagawin pa, mga plano, no? Malisa, sa term mo, Ma'am Jenny, no? Ano yung masasabi natin na naging memorable sa'yo bilang presidente ng Sorority Miss International of Malabon? Siyempre, hindi mo mapapantayan yung pag nakikita mong pagtulong mo sa ating mga kababayan ay lalo na kung kailangan nila ay natutugunan mo ang kanilang pangangailangan. Talagang nag-uumapaw ang puso ko sa tuwa dahil lalo na yung mga talagang kapos sa kapos at walang-wala at nakakarating ka dun sa kanilang mga lugar at natutugunan mo yung kanilang pangangailangan. Kaya nga sinasabi nga, kami po ay women at their best, helping women to be their best. Wow, galing. Di ba? May kilala rin ako na nandiyan dyan si Lucy. Si Lucy. Sa Navotas. Sa Navotas. Nasa Navotas siya, member siya sa'yo? Hindi, sa Navotas siya member. Sa Navotas. Yan, isa rin yan sa mga nag-invite sa akin doon. At saka meron pa siya isang friend. Napakasipag po niyan. No? Yung nandun sa may area ng Navotas, ano pangalan nun? Yung medyo payat na babae na gano'n din. Parang social, kaibigan niya, parang letter F yung first name. Lahat naman sila doon payat at sexy. Oo, baka magkamali ako ng banggit. Baka magkamali, ano? Well, hindi ko sila mabanggit lahat. Lahat ko sila ay payat at sexy. Ayan, sige. Yung officers ng Sorority Miss International of Malabon, paki-greet mo sila. Gusto kong batiin ang aking mga officers and members ng hindi lang ng Sorority Miss Malabon, kundi yung Metro Manila Northwest District, yung aming 10 mga presidente na napakasipag. Mabuhay po ang Sorority Miss International at
tsaka mabuhay din ang Seroptimus International of the Philippines region. Tayo po ay tulong-tulong, sabay-sabay at magkakaakbay, hawak kamay tungo sa ikauunlad ng mga karapatan ng mga kababaihan at sa pagpapaginhawa ng kanilang mga problema sa buhay. Ayan, yung mga officers natin, greet mo, para... Marami sila, mga 10 sila. Oo, yan, sige. Ayan, sila, ang aking President-elect, si Tita Mirla, ang aking VP na si Chona, Secretary na si Diana, Treasurer na si Beth, aking PRO na si Niding, Auditor na si Lina, ang aming past District Director na si Tita Flery, of course, yung aming mga past President, ang aming Charter President na si Chita, Tita Chita, sila Tita Alice, Tita Odette, Tita Flory, at marami pang iba. At gusto rin magpabati ng SI Caloocan na silang Omi, Tita Fe, Tita Glo, ang aming District Director na si Violi Lapid, may-ari ng Lapid Chicharon. At maraming iba pa sila. Ayan, di ba? Pasensya na kung hindi ko nabanggit lahat ng mga names nyo. Oo, basta lahat ng SI. Meron bang SI Metro Manila? Walang ganon? Parang siya yung pinaka-sentro. Pinaka-sentro kasi yung SI Philippines region na merong 13 districts. One of the districts is SI Metro Manila Northwest. Iba-iba kasi yun eh. May Northeast, may basta iba-ibang lugar yan. Okay. Well, anyway, syempre, last minute tayo. Ang ating parting words, Ma'am Jenny. Sa mga tagapakinig ng ating kabarong si Leanne, magandang gabi po sa inyo. Sama-sama po tayo, tulong-tulong tayo, itaguyod po natin ang karapatan ng mga kababaihan. Dahil sa pagtulong sa mga kababaihan ay nakakatulong din tayo sa kanilang mga pamilya. Nandito lang po ang Seroptimus International of Malabon para tumulong at mag-asikaso sa inyong mga pangangailangan. Nasa Facebook po kami, Seroptimus Malabon at Seroptimus Malabon at blogspot.com kung gusto niyo po kaming makontak. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pag-iimbita dito sa inyong palatuntunang Sharing a Night. Nag-share talaga tayo ng marami tonight. Ayan. Okay, thank you, no? Si Ma'am Jenny Sandoval, ang butihing may bahay po naman ni Congressman Ricky Sandoval, dyan po naman sa Malabon, ano? At siya po ngayon ang presidente ng Seroptimus International of Malabon, ano? Napakinggan natin, napakaraming projects. Well, anyway, mauulit pa to, ha? Para sa mga next activities pa rin ng SI Malabon, ng SIM, sa mga susunod na araw, no? Okay, wala na po tayong time, syempre. It's bye-bye time again, ano? Well, it's me once again, Lay Angeles, saying bye. Too strong. I hope that you will understand. I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night.